Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil panibagong araw, panibagong pagpapala. Mag-ingat tayo araw-araw dahil merong dalawang masama na naninira sa atin at naninira din sa ibang tao. Merong kasamaan na pinapatahimik ka kapag merong masamang nangyayari. Dahil kapag tahimik ka, nagpapatuloy ang kasamaan. Pero meron ding kasamaan na kung saan ginagawa kang maingay. Meron ding kasamaan na inuudyok ka na manira sa kabutihan na ginagawa ng ibang tao. Ano ang masamang espiritu na nananatili sa'yo? Yung bang pinapatahimik ka kapag meron ng masama na nangyayari? O yung ginagawa kang maingay kapag merong mabuti na nangyayari? Ang kapatid, hayaan lang natin ang Banal na Espiritu ang magpalakas sa atin. Hayaan natin ang Banal na Espiritu ang maggabay sa atin. At hayaan natin ang Banal na Espiritu ang tulungan tayo na magawa natin ang kagustuhan ng Diyos para hindi lang tayo mapuno ng pagpapala ng Panginoon o hindi tayo din ay hubugin, baguhin, maging pagpapala dito sa mundo. At para tayong lahat ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na kayo'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana,
naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-aayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihin mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihin mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ako'y pastol na butiin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi, "Kailanman wala kaming nakitang katulad nito sa Israel." Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang malagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Dalangin ninyo sa may-ari ang anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung merong isang bagay na pwedeng magbigay sa atin ng kapayapaan, ito yung paniniwala na hindi lahat ng opinyon ng mga tao ay kailangan pansinin mo. Remember this, my dear friends, and you will have peace every day. Not every opinion needs your attention. Hindi naman lahat ng comment kailangan sagutin. Hindi naman lahat ng chismis kailangan patulan. Hindi naman lahat ng paninira kailangan labanan. Kasi kung lahat na lang pinapatulan mo, pinapansin mo, sigurado kang mawawala, magwawala, at mapapagod ka. Amen? Masyado pong maiksi ang buhay para sayangin lang natin sa opinyon ng mga tao na hindi ka naman talaga kakilala. Hindi po ba? Kahit na magulang mo yan, kahit na kapatid mo yan, mas kilala mo ang sarili mo. Sana gayahin na lang natin ang ating Panginoong Hesukristo kapag nakakarinig tayo ng negatibo mula sa ibang tao. Baka hindi niyo po kasi napansin itong napakagandang detalye sa ating nabasang ebanghelyo. Katapos-tapos lang po magpalayas ni Jesus ng demonyo. Pero imbis na purihin siya ng mga Pariseo, imbis na siya ipasalamatan, tinawag pa siyang demonyo. Nagpapalabas daw siya ng demonyo gamit ang kapangyarihan ng demonyo. Isipin niyo po yun, siya nang gumagawa ng mabuti, siya pang sinabihan ng masama. Pero alam niyo po kung ano yung nakakabilib dito sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sumagot si Jesus sa kanila. Hindi na personal ang Panginoon. Hindi dinibdib ni Jesus yung negatibong sinabi nila tungkol sa Kanya. Tahimik lang siya. At pinabayaan lang sila. Ang tanong, bakit? Meron pong tatlong mabuting dahilan ang Panginoon. Bakit minsan hindi mo naman dapat kailangan patulan yung mga naninira sa'yo? Una, tandaan niyo po, mas kilala kasi ng Panginoon ang kanyang sarili. Mga kapatid, habang buhay tayo dito sa mundo, hindi natin maiiwasan, meron at meron talaga mga taong maghuhusga sa atin. Pero yung opinion nila, hindi naman katotohanan. Amen? Kung magpapadala tayo sa sinasabi nila, nagiging puppet tayo, nagiging alipin tayo ng ibang tao. Hindi ka naman ginawa ng Diyos para maging laruan ng ibang tao eh. Hindi po ba? Kaya huwag kang agad-agad susunod sa mga sabi-sabi lang nila. Amen? Ang katahimikan mo sa paninira ng ibang tao ay lakas. Yan ang kapangyarihan mo. Dahil, tandaan niyo po, kahit sino naman pwedeng magalit, kahit sino naman pwedeng magwala. Pero, yung mga taong matatalino, yung mga taong respetado, yung mga taong disiplinado, yung mga taong banal, sila lang yung kaya nilang kontrolin ang kanilang mga damdamin. Ang mga talagang mahihina ay yung mga madaling magpadala sa kanilang mga emosyon. Amen? Hayaan mo na magsalita lang sila sa iyo. Hayaan mo na lang magsalita yung iyong pagkatao kung sinisiraan ka ng iba. Remember this, my dear friends. It is not your words that exposes who you are. It is your character. When people talk badly about you, there is no shame in staying silent. Just allow your character to speak for you. Dahil ano po ang sabi ni San Antonio de Padua? Actions speak louder than words. Amen? Pero pangalawa, hindi rin po sumagot ang ating Panginoong Hesukristo sa paninira ng iba. Dahil alam niya, mas mahalaga ang tingin ng Diyos
kaysa sa tingin ng ibang tao tungkol sa kanya. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi dahil malakas ang boses ng ibang tao na tama na sila, na totoo na ang sinasabi nila. Hindi po ba? Maraming mga tao ang lakas-lakas magsalita pero wala naman laman ang kanilang sinasabi. Hindi po ba? Anong tawag natin sa mga ganyan? Mga lata na walang laman. The loudest opinion are not always the wisest voices. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan niyo. Hindi ibig sabihin na punong-puno yan ng emosyon, gigil na gigil, na totoo na ang kanyang sinasabi. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang guro, sa isang teacher. Binigyan po ng activity yung kanyang mga estudyante. Sinabi po niya, mga bata, mag-drawing kayo. Hinayaan niya po yung mga bata gumuhit doon sa gusto nila. Napadaan po itong teacher doon sa isang bata. Nakita, siya'y nag-drawing ng bulaklak. Medyo natawa kasi medyo magaspang, hindi maganda yung pagkaguhit. Alam niyo po yung sabi ng teacher, anak, nasabi ko sa'yo, wala kang kinabukasan sa pagdodrawing. Pagtanda mo, magnegosyo ka na lang. Tinandaan daw po yun ng bata. Dinibdib niya, tinanim niya sa kanyang loob. Pero nung pagtanda ng bata, naging mayaman naman siya. Isang araw, nagkaroon daw po siya ng pagkakataon, pumasok sa isang museo, nakita daw po niya yung mga obra maestra gawa ng sikat na pintor si Van Gogh. At nabigla daw po siya doon sa kanyang nakita. Dahil yung isang painting ni Van Gogh na bulaklak, alaala niya yung drawing niya nung maliit siya, ganun yung estilo. At sabi niya sa kanyang sarili, sana hindi na lang ako naniwala sa aking teacher. Kung hindi ako naniwala sa aking teacher, sana ngayon sikat na akong pintor kamukha ni Van Gogh. Mga kapatid, huwag mong hayaan ang boses ng ibang tao ang magdikta sa'yo. Amen? Huwag mong hayaan ang negatibong pananalita ng ibang tao ang maging kulungan mo. And also remember, never allow the opinions of other people to be louder than the promises of God. Dapat yung boses, yung salita ng Diyos, yan dapat yung mas malakas. Diyan sa isip mo, mas malakas na naririnig mo sa puso mo. Huwag mong hayaan ang panirira ng ibang tao ang maglunod sa mensahe ng Diyos sa iyo araw-araw. Tandaan mo, ano man ang sabihin nila sa iyo, magbabago din ang tingin ng ibang tao tungkol sa iyo. Pero hindi magbabago ang tingin ng Diyos sa iyo. Kaya, mas mahalaga siyang pakinggan mo kesa sa ibang tao. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan, hindi po nakipagtalong ating Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo dahil may mas mahalaga pa siyang misyon kesa sa pakikipag-away sa kanila. Baka hindi niyo po napansin ito, nakasunod po ng talata nung pangungutya ng mga Pariseo sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi daw po siya naglaan ng oras para litisin niya yung kanyang pangalan. Sa halip, nung pagkarinig niya do sa negatibong komento nila, umalis daw po ang ating Panginoong Hesukristo, nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Sabi po, balikan niyo ang ating ebanghelyo, si Jesus ay umikot sa mga bayan, sa mga baryo, sa mga nayon, nagturo siya sa mga sinagoga, pinahayag ang mabuting balita, nagpagaling ng mga may sakit, lahat ng mga may karamdaman. Kapatid, napakagandang paalaala po nito na merong mas mahalaga kesa sa pakikipagtalo. Amen? Merong mas mahalagang bagay kesa sa pakikipag-away sa iba. Amen? Habang abala ang mga Pariseo sa paninira, abala naman ang ating Panginoong Hesukristo sa paggawa ng mabuti. Habang ang mga Pariseo nagsasalita ng kasinungalingan, si Jesus naman nagsasalita ng katotohanan. Habang ang iba naninira sa kanya, si Jesus naman nagbubuo, nagpapagaling.
Ang tanong, sino ka sa dalawa? Kau ba ay Pariseo? Hari nawa, ang pangalan mo, Kristiyano. Maging kamukha ka naman sana ni Kristo. Amen? Huwag mong ubusin ang oras mo sa mga taong ayaw maniwala sa iyo. Gamitin mo ang oras mo sa paggawa ng kabutihan. At gamitin mo ang iyong lakas sa paglilingkod. Huwag mong ubusin ang puso mo sa pagtatahimik sa mga kritiko mo. Ibuhos mo ang iyong puso sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo ito. Baka sa dami po na nangyayaring korupsyon o masamang balita sa ating bansa, baka hindi nyo po narinig o hindi nyo napansin itong bagong balita sa buong mundo. Meron po tayong isang bagong trillionaire. First time in human history, nagkaroon po tayo ng trillionaire. Hindi po millionaire, hindi po billionaire. Trillionaire. Sobrang yaman po ng taong ito. Walang iba po kung hindi si Elon Musk. Siya po yung may-ari ng Starlink. Baka yung iba po sa inyo may internet na ganyan. Siya din po yung may-ari, CEO ng Tesla. Ang tanong po ay hindi po kung gaano karami yung pera niya. Pero ang mas magandang tanong, paano siya nagtagumpay? Kasi bukod po dun sa electric car, bukod po dun sa internet, sa outer space, na kaimbento po siya ng paraan para yung mga rocket makapag-take off po sa dagat. At pwede na pong bumalik yung mga rocket sa dagat na hindi po nasisira, reusable, recyclable. Napakarami pong tao, nung nagumpisa siya, kinukutya din po siya. Dinadown po yung kanyang pangarap. Pinagtawanan siya. Sinasabi po, imposible yung pangarap niya. Pero alam niyang ginawa niya, hindi po siya nakinig sa kanyang mga kritiko. Hindi po ginawa ni Elon Musk na direksyon ang opinyon ng ibang tao. Pero sa bawat kabiguan, natuto po siya. Kasi nung nagumpisa po siya, lahat ng mga rocket sumasabog. Marami po siyang pagkakamali. Halos nga po naubos yung puhunan ng kanyang kumpanya. Pero hindi po siya tumigil. At tingnan niyo po, dahil si Elon Musk naniwala po doon sa kanyang pangarap, hindi siya nakinig doon sa kanyang mga kritiko. Kaya ngayon nagtagumpay siya. Kaya ngayon naging napakayaman niya. Hari nawa, ganyan din po sanang gawin natin sa ating buhay. Kung ang bawat pagpuna ang iyong pakikinggan, kung bawat paninira ang iyong didibdibin, kung bawat opinyon ang iyong paniniwalaan, baka hindi mo rin mararating ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, hindi lahat ng opinyon ng tao dapat paniwalaan mo. Hindi naman lahat ng kritiko mo dapat sundin mo. At hindi lahat na nagsasabing hindi mo kaya ay sila na ang tama. Kapatid, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sundan natin siya. Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo sa pagsagot ng mga naninira sa iyo. Magpatuloy ka sa misyon na bigay ng Diyos sa iyo. Sapagkat bandang huli, ang pinakamagandang sagot sa paninira ng iba ay isang buhay na naging pagpapala para sa napakaraming tao. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sa pamagitan ng pagkapari ng bagong tipan, dinulot ng Diyos ang magpatawad sa paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin tayo ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa sila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway mahihanda at maging mga matabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod na pari, madre, reliyoso, katekista,
at laikong apostolado naway makaikayat ng iba pang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon ng ani, sa pamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami yung pinapakinabangan ay iloobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, hindi naman lahat ng kritisismo ay kailangan pansinin natin, kailangan sagutin natin, kailangan labanan natin. Kasi kung lahat na lang ng mga naninira sa'yo ay papatulan mo, mauubos ang oras mo, ang lakas mo, at sisiraan mo lang ang iyong kapayapaan. Kung galit na galit tayo sa mga magnanakaw, dapat magalit ka din sa mga nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Kapag nagpapadala ka sa paninira ng iba, nasisira yung magandang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Hayaan mong magsalita ng masama ang iba. Ginagamit nilang kalayaan nila sa mali. Sila din naman ang magbabayad dyan eh. Pero sayang ang kalayaan mo kung pipilit mong ituwid ang iyong pangalan din sa mga taong ayaw sa iyo. Tandaan mo ang tatlong dahilan ng ating Panginoon. Bakit hindi niya pinatulan ang mga naninira sa Kanya? Una, dahil mas kilala niya ang Kanyang sarili. Kapag pinapatulan mo ang iba, pinapatunayan mo lang na mas tama sila. Kaya naman nagpapatul ka sa iba, baka
hindi ka talaga sigurado kung sino ka talaga. Kapag kilala mong yung sarili, meron kang lakas ng loob. Ang pinakamahalaga ay ang pagkilala mo sa iyong sarili. Amen? Dahil kahit na anong sabihin mo sa kanila, kung talagang ayaw kanila, hindi ka pakikinggan ng iba. Amen? Pero pangalawa po, tandaan niyo na mas kilala tayo ng Diyos. Alam ng ating Panginoon, alam ng Diyos Amang kanyang ginagawa. At mas mahalagang sumunod sa Diyos kaysa sa sumunod sa opinyon ng ibang tao. Kung susunod ka sa kanilang mga salita, nagiging alipin ka nila, nagiging laruan ka ng ibang tao. Pero pangatlo, tandaan mo, merong mas mahalaga kaysa sa pagpapatol sa paninira ng ibang tao sa iyo. Sayang ang trabaho mo, sayang ang oras mo para sa iyong mga minamahal. Meron kang misyon, pinapagawa ng Diyos sa iyo. Yan ang mas bigyan mo ng oras at ng pansin. Kaya magandang assignment po ngayon. Unang-una, pagdasal natin ang mga taong naninira sa atin. Pagdasal natin ang mga taong ayaw sa atin. Pagdasal natin ang mga taong napakalakas ng boses nila. Pero wala naman talaga silang totoong sinasabi. Walang laman ang kanilang mga pananalita. Pero pangalawa, pagdasal din natin ang ating mga sarili. Naway maging malinaw sa atin ang talagang misyon natin ang kagustuhan ng Diyos. Dahil kapag sumusunod ka sa Diyos, hindi ka magbibigay ng oras at panahon sa mga distraction. Alam niyo, ang demonyo gusto niya palaging distracted tayo Dahil from the word itself, pag na-distract ka, nawawala yung attention mo, nadidistract ka sa loob. Pag nawawala yung iyong focus, nagiging sabog ka. Hindi po ba? Mas masaya ang demonyo kapag magulo ang iyong kalooban. Natatakot ang demonyo kapag focus ka sa Diyos. Kaya pagdasal natin ng Banal na Espiritu, palagi siyang maging gabay natin. Pang-araw-araw, dahil ang Banal na Espiritu ang magpapalakas sa atin sa ating paglapit sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.